Kabanata 5371. Si Harvey York ay tumawa. Hindi talaga. Ang teknik na itinuro ko sa iyo ay walang bisa. Natapos ko lamang ang martial arts gamit ang teknik na iyon matapos maunawaan ang Heaven's Fist. Ang isang Diyos ng digmaan ay makakaya ng gayahin ang Heaven's Fist sa pamamagitan ng pagsubok sa mga ugat ng Heaven's Gate nang hindi nahihirapan, lalo na ang kumpletuhin ng isang martial art. Isang Diyos ng digmaan. Sa Golden Sands, nagbago ang ekspresyon ni Prince Gibson. Sino pa ang may kakayahang gawin ang ganitong bagay dito? Bago makasagot si Harvey sa tanong, isang grupo ng mga tao ang mabilis na dumating. Si Miles Keaton at Cora ay nasa unahan. Pareho silang nakatingin kay Harvey, na may galit na nakikita sa kanilang mga mata. Anak ng tinapa, hindi ba't humingi na kami ng tawad? Bakit mo binugbog si Kal-El Hoffman? Ikaw ay isang kasuklam-suklam na tao. Itinuro ni Miles si Harvey na nagngangalit ang mga ngipin. Kunin niyo siya. Dakpin ang mamamatay tao na ito. Huwag mag-atubiling umatake. Ang mga eksperto sa likuran niya ay ipinakita ang kanilang galit. Hindi sila naglakas loob na lumapit kay Harvey. Mabilis nilang hinugot ang mga baril bago alisin ang safety lock. Siyempre, hindi sila magdadalawang isip na hilahin ang gatilyo kung sakaling sumabog ang labanan. Agad na nagdilim ang mukha ni Prince Gibson. Anong ginagawa niyo? Maging may ebidensya man bago niyo akusahan si Sir York ng ganyan. Kung patuloy kayong ganyan, ako ang papatay sa inyo muna. Huwag niyong sisihin ang Heaven's Gate sa kung ano ang mangyayari sa susunod kung kakausapin niyo si Sir York ng ganyan. Iwinasiwas ni Prince ang kanyang kamay bago nagpakita ang mga disipulo ng Heaven's Gate na may hawak na crossbows. Ang atmosfera ay sumikip. Ang parehong panig ay handang makipaglaban. Ang ebidensya, itinuro ni Miles si Harvey. Akala mo ba ang mga tao mula sa sagradong martial training ground ay mga bobo? Alam ng lahat na nasaktan ng Heaven's Gate si Kal-El. Siya rin ay nasugatan ng lihim na martial arts. Sino pa ang makakagawa ng ganoon kundi kayo? Bukod dito, si Kal-El ay itinapon mula sa sasakyan na pagmamay-ari ng Heaven's Gate. Ano pa ang maipapaliwanag mo sa sitwasyong ito? Nariyan ang ebidensya. Kung hindi si Harvey ang mamamatay tao, si Prince na lang. Mukhang alam na ni Miles ang buong katotohanan. Nagulat ang crowd bago nagbigay ng kakaibang tingin kay Harvey at Prince. Ang iba rin ay labis na nagalit. Lahat sila ay nakatingin kay Harvey na parang nais siyang saksakin. Lalo pang nagalit si Prince nang e-wave ni Harvey ang kanyang kamay, na nag-uutos sa kanya na tumahimik. Pagkatapos, lumapit siya kay Miles. Huwag kang magbulalas ng ganitong mga bagay ng basta-basta, young Master Miles. Wala sa mga sinasabi mo ang maipapakita bilang aktwal na ebidensya, alam mo ba iyon? Suspetsado rin ako na inihanda mo ang lahat ng ito upang magpahina. Kailangan mo ng mas mahusay na ebidensya kaysa dyan upang patunayan ang iyong sarili. Ang deduksyon lamang ay hindi gagawing detective sa iyo. Gusto mo ng mas magandang ebidensya, di ba? Narito ako. Isang malamig na tinig ang narinig. May ebidensya ako na ikaw ang nagpa-disable sa aking tiyuhin. Nagsimulang mag-frown si Harvey. Si Rohan Hoffman ang lumabas. Anong pagkakataon? Isang malaking grupo ng mga inspektor ang nakatayo sa likod ni Rohan Hoffman. Lahat sila ay may dalang baril habang nagpapakita ng matitinding hitsura. Hindi sila masyadong bihasa sa labanan, ngunit sila pa rin ay kumakatawan sa pulisya kasama ang gobyerno. Mula sa isang punto ng pananaw, ang mga ordinaryong martial artist ay hindi magkakaroon ng antas ng kakayahan na taglay ng mga inspektor. Lahat ay tumingin ng kakaiba kay Harvey York matapos marinig ang pahayag ni Rohan. Siyempre, walang inaasahan na may ebidensya si Rohan na kanyang binanggit. Tumawa si Miles Keaton nang makita ang pagkilos ni Rohan. Harvey York, narinig mo ba iyon? Ang taong ito ay si Rohan Hoffman. Nag-aral siya ng batas sa universidad. Kung ang isang profesional na katulad niya ay nagdeklara sa iyo na may kasalanan, wala ka ng iba kundi iyon. Tiningnan ni Harvey si Rohan habang hindi pinapansin si Miles. Young Master Rohan, tama ba? Talaga bang may ebidensya ka na ako ang nagpa-disable kay Kal-El Hoffman?
Kaya pala, si Rohan ay nag-aral kay Harvey bago nakilala ang kanyang mukha. Nagkita na silang dalawa sa harapan ng tahanan ng pamilya Robbins. Nagulat siya nang malaman na ang lalaking mukhang gwardya ay si Representative York mismo. Nagpakita siya ng malalim na titig matapos maalala ang kanyang unang pag-ibig, si Lola Hoffman, na palaging pumupuri kay Harvey habang sila ay kumakain ng magkasama. Matapos maalala na si Harvey ay nakipagkita kay Lola upang gamutin ang kanyang infertility, nakaramdam si Rohan ng hindi komportable, na parang may kumikirot sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim bago inilabas ang kanyang cellphone. May ipinadala na voice message ang aking tiyuhin bago siya nawalan ng malay. Malinaw na sinabi niya na ikaw ang nagpa-disable sa kanya. Pagkatapos, ikinikross ni Rohan ang kanyang mga braso na may matibay na ekspresyon. Dapat mong aminin ang iyong pagkakamali, Harvey. Basta't may magandang asal ka, maaari din kitang tulungan. Naramdaman ni Miles at ng iba pa ang kasiyahan matapos makita ang tiwala ni Rohan. Aminin mo, lahat dapat ay magbayad para sa kanilang mga pagkakamali. Nagpa-disable ka kay Kal-El. Anong silbi ng batas kung hindi ka itatapon sa bilangguan ng isang dekada? Si Cora ay mayabang na tumingin kay Harvey, na parang ang kanyang tingin ay makakapatay. Sa oras na iyon, naisip niyang maghanap ng paraan upang sampalan siya habang siya ay nakaluhod upang makaramdam ng mas mabuti sa kanyang sarili. Tumingin sina Prince at Shay Gibson sa isa't isa bago makita ang pagkabigla sa mga mata ng bawat isa. Talaga bang inatake ni Harvey si Kal-El? Pero sa paraan ng pagkilos ni Harvey, bakit siya magkakaroon ng puso upang gawin iyon? Maaari naman niyang hayagang saktan si Kal-El. Bakit kailangan pang gawin ang ganitong mahiyain na bagay? Mukhang hindi ito katulad niya. Lumapit si Shay. Young Master Rohan, alam kong ikaw ay isang kilalang tao ng pamilyang Hoffman. Ngunit kailangan pa rin ng ebidensya. Kung mayroon kang maipapakita, ipakita ito. Sinuri ni Rohan Hoffman ang katawan ni Shay Gibson. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita ang magandang figure na resulta ng kanyang pagsusuri. Pagkatapos, pinilit niyang ngumiti ng malalim. Shay, tama ba? Alam kong kasama ka ni Harvey. Pero may ibig sabihin kapag ipinakita ko ang pangalan ng aking pamilya. May ebidensya ako. Wala nang pagkakataon si Harvey na makipagtalo. Mas mabuting malaman ninyo kung ano ang pinakamabuti para sa inyo. Kung susubukan ninyong gumawa ng pekeng ebidensya, maaari kayong mamatay. Ayoko nang maging malupit sa isang babae, kaya mas mabuting lumayo na kayo. Malamig na tumingin si Shay. Hindi ko kailangan ng iyong turo kung paano gawin ang mga bagay. Kami, ang mga tao ng banal na martial arts training ground, dapat mag-alaga sa isa't isa. Si Sir York ay aming mahalagang bisita. Kung alam ko kung sino ang nag-akusa sa kanya, sisiguraduhin ng Heaven's Gate na makukuha nila ang parusa na nararapat sa kanila. Hindi mahalaga kung sila ay mula sa nangungunang 10 pamilya o iba pang banal na martial arts training ground. Ang malamig na ekspresyon ni Shay ay tila sapat na upang e-freeze ang lahat sa paligid niya. Naguguluhan sina Miles Keaton at Rohan. Hindi nila inaasahan na kakampihan ng Heaven's Gate si Harvey. Sinulyapan ni Harvey si Shay nang hindi nagsasalita. Dahil nasa kanilang panig na sila, mas mabilis na matatapos ang mga bagay kung gagamitin nila ang reputasyon ng Heaven's Gate upang malutas ang sitwasyon. Hindi na balak mag-stall pa ni Harvey. Dahil iginigit mo yon. Sasama ako sa iyo, sagot ni Harvey habang nakatingin kay Rohan at sa mga inspektor. Pero hayaan mo akong sabihin muna ito sa iyo. Ang paninirang puri ay isang krimen din na karapat-dapat sa parusang kamatayan. Pagkatapos, ikanros ni Harvey ang kanyang mga braso habang lumabas siya ng ospital. Nagtinginan sina Rohan at Miles bago sumunod kay Harvey. 2 oras pagkatapos, lahat ay nakarating sa silid ng pagtatanong ng istasyon ng pulisya. Isang grupo ng mga inspektor na hindi pa nakikita ni Harvey ang humahawak sa sitwasyon. Bukod sa testimonya mula kay Miles, Cora, at iba pa, sinisiyasat din ng pulisya ang mga voice message ni Rohan. Matapos kumpirmahin na ang voice message ay hindi gawa-gawa, ito ay pinatugtog sa harap ng lahat.
Narinig ang malambot na boses ni Kal-El Hoffman. Rohan, si Harvey Deputy York, ang tumututol sa akin. Nagpakita ng kakaibang tingin ang lahat matapos marinig ang voice message. Nagsimulang mag-frown si Harvey. Hindi lang narinig ang kanyang pangalan, kundi direkta ring nabanggit ang kanyang posisyon. Masasabi na ito ay isang matibay na ebidensya. Tinuro ni Miles si Harvey bago siya tumawa ng malakas. Mahal na Representative York, ano pa ang masasabi mo ngayon na lahat ng ebidensya ay laban sa iyo? Batay sa timestamp ng voice message na iyon, ang aking tiyuhin ay nawala ng malay matapos niyang ipadala ito sa akin. Sigaw ni Rohan. At itinatanggi mo pa rin na ikaw iyon. Ikinros ni Cora ang kanyang mga braso habang nakatingin kay Harvey. Hindi ka lang talaga kasuklam-suklam, makitid din ang iyong pag-iisip. Si Master Kal-El ay ipinagtatanggol lamang kami, at ikaw ay binaldado mo siya dahil doon. Patayin mo rin ba kaming lahat dahil tumututol kami sa iyo? Malamig na tumawa si Rohan Hoffman kay Harvey York. Aminin mo na lang, Harvey. Huwag nang gawing mas komplikado ang mga bagay para sa pulisya. Kung aaminin mo ang iyong kasalanan, makakalabas ka ng bilangguan pagkatapos ng 20 taon o higit pa. Agad na nagdilim ang mga mukha ni Prince at Shay Gibson. Hindi nila inaasahan na ang ebidensya ay magiging ganito kakonkreto. Seryoso ring tumingin ang mga inspektor kay Harvey. Kung susubukan ni Harvey na gumawa ng nakakatawang bagay, hindi sila magdadalawang isip na kumilos. Ngumiti si Harvey kay Miles at Rohan nang makita ang eksena. Talaga bang gusto ninyong makulong, ha? Tapos talagang iniisip ninyong sapat na iyon para ilagay ako sa bilangguan. Hindi ba't medyo masyadong mapanganib? Kung hindi kayo bingi, dapat marinig ninyong sinabi ni Kal-El na tumututol ako sa kanya. Ang pangungusap na iyon lamang ay maaaring bigyang kahulugan sa maraming iba't ibang paraan. Sa isip ni Kal-El, ang mga pangyayari sa Storm Pavilion ay malamang na magpapangyari sa kanya na magsabi ng ganoon. Natatakot ako na hindi mo makakamit ang iyong mga layunin gamit lamang ang mga voice message. Pagkatapos ng lahat, ako ay inosente hanggang sa mapatunayang may kasalanan. Mali ba ako? Lumala ang ekspresyon ni Rohan. Mula sa isang tiyak na pananaw, tama si Harvey. Dahan-dahan siyang tumayo bago pinikit ang kanyang mga mata kay Harvey. Sumusunod ang bansang ito sa mga patakarang iyon. Pero, mula sa lahat ng aming nakalap, ikaw ang pinakamalamang na suspect. Batay dito, hinihiling ko na ikaw ay makulong at tanungin ng 48 oras. Sisiguraduhin kong makakahanap ako ng pinakamahusay na ebidensya upang mapanatili kang nasa likod ng mga rehas. Tumawa si Harvey. Iniisip mo bang pag-aari ng pamilyang Hoffman ang istasyon ng pulisya na iyon? Iniisip mo bang gagawin nila ang gusto mo? Masyado kang wala sa katinuan, Rohan. Kriek. Ang pinto ng silid ng pagtatanong ay binuksan. Isang babaeng may malamig na itsura na nakasuot ng puting uniforme ang pumasok na nakatiklop ang kanyang mga braso. Kalmado niyang tiningnan si Harvey bago nagsalita. Ang Golden Sands Police Station ay hindi pag-aari ng pamilyang Hoffman. Pero akin ito, dahil siyang Master Rohan ay may sapat na testimonya at ebidensya upang ilagay ka sa kulungan ng 48 oras. Kung gayon, humihingi ako ng paumanhin. Wala akong magagawa kundi gawin iyon. Maaari kang kumuha ng abogado sa panahong iyon. Maaari ka ring manahimik. Pero lahat ng sasabihin at gagawin mo at ng iyong mga abogado ay gagamitin sa korte. Binigyan ng babae si Harvey ng isang cute ngunit nagwawalang ngiti. Ngumiti rin si Harvey pabalik habang nakatingin sa kanya. At sino ka nga pala? Tumawa si Cora. Talagang wala kang alam, ano? Siya ang aking nakatatanda at kamag-anak din ng pamilyang John, si Capri John. Hindi lang siya isang disipulo ng banal na martial arts training ground, siya rin ang bagong direktor na lumipat dito mula sa hilagang mga probinsya. Batay dito, hindi magiging labis na pagmamalabos kung sasabihin niyang pag-aari niya ang lugar na ito. Huminga si Harvey, hindi nakakagulat, ang lungsod na ito ay nagsisimulang magbago. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay, please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel, maraming salamat po.
Kabanata 5375. Bam! Ang harapan ng gate ng pamilya Robbins ay tinamaan nang magsimulang magliwanag ang langit. Isang Lamborghini ang mabilis na pumasok. Isang malalim na marka ang naiwan sa bakuran nang huminto ang sasakyan. Nagmadaling pumasok ang mga security officer mula sa lahat ng direksyon. Ilang sa kanila ay itinutok ang kanilang mga baril sa sasakyan, natatakot na ang driver ay gagawa ng isang mapanganib na bagay muli. Bago pa sila magawa ang iba pang bagay, isang babae na nakasuot ng maikling itim na Chanel dress at stockings ang sinipa ang pinto ng sasakyan bago naglakad palabas. Lola, ikaw na walang utang na loob na babae. Lumabas ka na ngayon. Kung hindi ko makikita ang iyong mukha sa lalong madaling panahon, gigibain ko ang buong lugar na ito. Si Kyrie Patel mismo ang driver. Ang kanyang mukha ay puno ng galit habang nakatingin siya sa pangunahing gusali. Sino ang gumagawa ng gulo ng napakaaga? Sigaw ng isang tao bago pa makapag-react ang sinuman. Ito ang ari-arian ng pamilya Robbins. Medyo mainit ang ulo ni Lola Hoffman dahil buntis siya, lalo na dahil kakagising lang niya. Masama ang kanyang pakiramdam dahil nagtrabaho si Saul Robbins. Nakita siyang naglalakad sa labas na nakakrus ang kanyang mga braso. Kyrie, naguguluhan si Lola nang makita ang mukha ni Kyrie. Ang pamilyang Patel at ang 6 na Hermit families ay nasa iisang bangka. Lahat sila ay pantay-pantay din sa posisyon. Karaniwan, kailangang maging magalang si Kyrie tuwing bumibisita siya. Sa ganitong paraan, lumampas siya sa linya sa pamamagitan ng pagsira sa gate. Miss Kyrie, sigaw ni Lola, na nakatingin kay Kyrie. Mula kailan nagkasala sa iyo ang pamilya Robbins? Bakit mo sinira ang gate ng ganito? Ano, sinasabi mo bang ayusin mo ang iyong sasakyan mamaya? Narito ka lang ba para mang-blackmail sa pamilya o ano? Kung hindi mo ipapaliwanag ito sa pamilya, sisiguraduhin kong tanungin ko ang iyong pamilya sa halip. Tumawa si Kyrie. Bilang inaasahan sa ginang ng pamilya Robbins at ng pamilya Hoffman. Akala mo'y napakagaling mo, ano? Kung hindi dahil kay Saul, ibinangga ko na sana ang sasakyan na iyon diretso sa iyong silid tulugan. Saul, nanigas si Lola bago siya tumawa. Ang makitid na lalaking iyon ay nagreklamo rin sa iyo. Kaya pala narito ka, ipinagtatanggol mo siya. Naguguluhan si Kyrie bago lumala ang kanyang ekspresyon. Huwag kang magpanggap, Lola. Alam mo nang eksakto kung ano ang ginagawa ng mga Hoffman. Akala ko nagpasya kang magdaos ng isang kaganapan ng pamilya upang tulungan ang lahat. Hindi ko akalain na isa kang traidor. Paano mo kami matatraidor ng ganito? Kung may mangyayaring masama kay Harvey York, papatayin kita muna. Harvey, nagulat si Lola. Ano ang nangyari sa kanya? Ano ang ginagawa ko? Nagpapanggap ka pa rin. Nagpapanggap ka pa rin kahit ngayon. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Kyrie Patel. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo. Sasabihin ko sa iyo kung ano talaga ang nangyari. Si Rohan Hoffman ang iyong unang pag-ibig, tama ba? Nasimangot si Lola Hoffman. Sinabi sa iyo ni Harvey York. Walang nagsabi sa akin. Natagpuan ko ito sa aking sarili. Malamig na sagot ni Kyrie. Kagabi, ang mahal mong Rohan ay nakipagtulungan sa pamilya John. Nakahanap sila ng ebidensya na tinatawag nila. At kinaladkad si Harvey sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Nakulong siya ng 48 oras. Inihayag ni Rohan na makakahanap siya ng matibay na ebidensya upang matiyak na mananatili si Harvey sa bilangguan. Hindi kailanman gumawa ng masama si Harvey sa iyo, at ganito mo siya ginagantihan. Ano, nakakulong si Harvey, sinabi lahat iyon ni Rohan. Sa wakas ay natauhan si Lola nang marinig ang mga salitang iyon. Ano ang nangyari? Tinatanong mo pa rin iyan. Galit na sigaw ni Kyrie. Si Khalil Hoffman mula sa iyong pamilya ay sangkot sa insidente ni na Miles Keaton at Harvey, nagdusa siya dahil dito. At nang siya ay ma-disable, kinaladkad niya si Harvey kasama niya sa pamamagitan ng pagsasabi ng nakakalito na mga bagay bago mawalan ng malay. Hindi mo ba napapansin na si Harvey ang dahilan kung bakit ang pamilya Patel at ang Hermit family ay nakarating ng ganito kalayo?
Hindi mahalaga kung magpasya kang lumayo hanggat ang pamilya John ang tumataas sa kapangyarihan. Pero pinili mong i-frame si Harvey. Gusto mo bang lahat tayo ay mahulog kasama niya o ano? Ano? Lumala ang ekspresyon ni Lola. Talaga bang ginawa ng mga Hoffman ang lahat ng iyon? Ano? Iniisip mo bang mag-iimbento ako ng isang kwento na ganyan? Sagot ni Kyrie na may malamig na ngiti. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kung susubukan ni Rohan na saktan si Harvey gamit ang kanyang pekeng ebidensya, papatayin ko siya mismo. Kung mangyari iyon, ang pamilya Patel ay hindi magdadalawang isip na makipagdigma sa pamilya Hoffman. Pagkatapos, bumalik si Kyrie sa kanyang Lamborghini bago umalis. Tumahimik si Lola ng ilang sandali bago sa wakas na tauhan. Mabilis. Tawagan si Rohan, sabi niya sa kanyang katulong. Hindi ba niya alam na hindi kailanman gumawa ng masama sa akin si Harvey? Mukhang traidor ako sa ganitong rate. Agad na tumawag ang kanyang katulong bago tumakbo palayo na may nakakatakot na ekspresyon. Ginang, nakontak namin si Young Master Rohan. Sinabi niya na ang pekeng kabaitan ni Harvey ay nagloko sa iyo. Hinimok kanyang iwasan ang sitwasyong ito at ayusin ang mga kaganapan tulad ng dati. Sinabi niyang siya na ang bahala sa sitwasyon. At hindi siya gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa pamilya. Sinabi rin niya sa iyo na tandaan ang iyong tunay na pamilya. Bukod dito, alam mo ang mga patakaran ng pamilya Hoffman. Huwag kang mag-alinlangan sa iyong mga kaaway. Magdurusa ka kung gagawin mo iyon. Talagang natakot si Lola bago naglakad patungo sa silid tulugan. Kunin ang sasakyan. Makikipagkita ako kay Rohan mismo. Sa labas ng presidential suite ng Thousand Woods Hotel. Nakasimangot si Lola Hoffman habang nakatayo sa harap ng pinto. Habang iniisip niyang umalis, biglang bumukas ang pinto. Nakasuot ng bathrobe si Rohan Hoffman habang pinupunasan ang kanyang basang buhok na may ngiti. Maaga pa, Lola, may problema ba? Tanong niya, nakatingin ng malalim sa mga mata ni Lola. Huwag ka lang nakatayo dyan. Pumasok tayo. Sinenyasan ni Rohan si Lola na pumasok bago siya komportableng umupo sa kanyang Italian sofa sa sala. 2 tasa ng kape na nasa tamang temperatura ang nakalagay sa marmol na coffee table. Uminom si Rohan mula sa isa sa mga tasa bago bahagyang ngumiti kay Lola. Tiningnan ng malalim ni Lola ang mga mata ng kanyang kapatid at unang pag-ibig. Huminga siya ng malalim pagkatapos ng ilang sandali bago pumasok sa kanyang silid. Agad na nagsara ang pinto nang pumasok siya. Kumurap ang mga mata ni Lola, ngunit nanatiling walang emosyon habang umupo siya sa tapat ni Rohan. Pakiusap. Nagbigay ng senyales si Rohan. Gumiling ako sa aking sariling luwak coffee ngayong umaga. Wala akong idinagdag dito. Ang French mineral water ay ginamit din upang i-brew ito. Maganda ito. Hindi na ako mag-iinom, sagot ni Lola. Diretso na tayo sa punto. Gusto kong i-drop mo ang lahat ng kaso laban kay Harvey at palayain mo siya. Nagdilim ang tingin ni Rohan bago nagpakita ng malalim na titig. Hindi ko inaasahan na mag-aalala ka ng sobra sa mga taong inaalagaan mo. Sinabi mo sa iyong katulong na tawagan ako, pagkatapos ay pumunta ka rito mag-isa. Hindi ka talaga nakikipag-ugnayan sa kanya ngayon, di ba? Kung ganoon, sa tingin ko hindi na kailangan iyon. Pagkatapos ng lahat, dapat nating panatilihin ang mga bagay sa pamilya. Kung hindi ka masisiyahan kay Saul, ako ang tutulong sa iyo. Ang mga tagalabas ay hindi karapat-dapat sa iyong oras. Inabot ni Rohan ang baba ni Lola upang hawakan. Splash! Hindi nag-atubiling nag-splash si Lola ng isang tasa ng kape sa mukha ni Rohan. Paano mo nagawa iyon, Rohan? Sigaw niya, kapatid mo ako. Napatalon si Rohan matapos masabugan ng mainit na kape, ngunit hindi siya nagalit. Pinunasan niya ang kanyang mukha bago ipakita kay Lola ang isang kakaibang ngiti. Hindi ko inaasahan na magbabago ng gusto ang iyong mga panlasa pagkatapos ng napakaikling panahon. Lalaruin mo lang ba ako habang may kandila at latigo ako? Nilunok ni Rohan Hoffman ang kanyang tawa. Nilalabanan kanya. Napaisip si Rohan. Napasimangot si Lola Hoffman. Tigilan mo na ang kalokohan.
Si Sir York ang nag-alaga sa akin para matiyak na magkakaroon kami ng anak ni Saul Robbins. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa akin, di ba? Siyempre, pumalakpak si Rohan. Ibig sabihin, nagdala ako ng 10 sikat na doktor at lahat ng uri ng gamot upang ayusin ang iyong katawan. Kasama ba rin iyon sa pagligtas sa iyo? Siyempre, pero. Walang pero. Ngumiti lang si Rohan. Dahil pareho kaming nagligtas sa iyo. Hindi na mahalaga ang kanyang tulong ngayon, di ba? Hindi ka makikialam sa anumang gagawin ko. Bukod dito, binugbog ni Harvey si Kal-El Hoffman. Si Kal-El ay isang napakahalagang bahagi ng palaisipan para sa atin sa Underworld. Dahil sa kanya, nagkawatak-watak ang mahusay na plano ng pamilya Hoffman. Nagdusa kami ng malaking pagkalugi dahil sa ginawa niya. Plano kong maghiganti kahit anuman ang mangyari. Kung hindi, paano mabubuhay ang pamilyang ito sa Underworld pagkatapos nito? Mukhang determinado si Rohan. Napasimangot si Lola. Pero naisip mo ba ako? Itinatakda mo ang pamilya Hoffman sa panig ng pamilya John dahil dito. Lubos akong laban dito. Nagsimula ng maging nakakatawa ang tono ni Rohan. Ano? Ikinasal ka na sa ibang pamilya, pero nakikialam ka pa rin sa mga gawain ng pamilyang iyon. Masyado kang mataas ang tingin sa iyong sarili. Paano ito? Kakausapin ko si Young Master John tungkol dito dahil kapatid kita. Madali siya sa pamilya Robbins. Dahil dito, dapat mong hilingin kay Saul na dalawin si Young Master John kapag may oras siya. Ipapayuko mo siya at magpapakita ng katapatan, okay? Siguraduhin kumbansihin mo siya ng maayos, Lola. Kung hindi, wala ka ng ibang pagkakataon. Agad na nagdilim ang mukha ni Lola. Imposible, hindi ko kailanman hahayaang makipagkasundo ang pamilya Robbins sa pamilya John. Malapad na ngumiti si Rohan. Kaya, sinasabi mo bang determinado kang makipaglaban sa akin at sa pamilya Hoffman? Nakalimutan mo na ang nakaraan at gagawa ng maraming masamang bagay, alam mo. Hindi lang si Harvey, ikaw at si Saul ay magtatapos din ng masama. Nagpakita ng mapait na ekspresyon si Rohan. Ayoko makita iyon. Banta ba iyon, Rohan? Madilim na tanong ni Lola. Siyempre hindi. Paalala lang ito, sagot ni Rohan. Lumipas na ang panahon ng Hermit family at ng pamilya Patel. Ang lungsod na ito ay pag-aari na ng pamilya John ngayon. Lubos din nilang susuportahan ang mga kaganapan ng ating pamilya. Natural na kailangang gantihan ng ating pamilya ang kanilang kabaitan. Makikinabang tayo ng malaki mula dito. Kung pipigilan mo ako, kung gayon, hindi rin ako magdadalawang isip. Hindi ako katulad ni Saul. Pagkatapos ng lahat, kinasusuklaman kong mahuli sa isang mahirap na sitwasyon kasama ang aking unang pag-ibig. Huminga ng malalim si Lola Hoffman bago tumawa sa sarili. Kaya, sinasabi mo na ang kaganapan ng pamilya ay isang dahilan lamang upang salakayin kami. Lahat ng napag-usapan natin sa pakikipagtulungan sa pamilya Patel at sa Hermit family. Pangarap lang ba? Huminga ng malalim si Rohan Hoffman. Natutunan ko na ang lahat ng sinabi mo sa akin, Lola. Ang pakikipagtulungan sa inyo at ang pakikipagtulungan sa pamilya John ay parehong may mga pakinabang para sa pamilya. Dahil ganoon ang sitwasyon, natural na kailangan kong sumama kay Young Master John. Pagkatapos ng lahat, siya ay kabilang sa nangungunang 10 pamilya. Siyempre, hindi ko rin kailangang sumama sa kanya. Pero hindi mo ako mapapaniwalaan gamit lamang ang iyong bibig ngayon, di ba? Minsan, ang bibig sa ibaba ay mas nakakakumbinsi rin. Lumapit si Rohan kay Lola na may apoy na nagniningas sa kanyang mga mata. Kusang umatras si Lola. Nababaliw ka na ba? Buntis ako. Tumawa ng malakas si Rohan. Tama, buntis ka. Nakasama na ako ng maraming babae sa buong buhay ko. Pero hindi pa ako nakasama ng isang buntis na babae. Ngayon, dahil napakatiwala mo, dapat kang magbigay ng ilang pakinabang, di ba? Klak, akma na siyang sasakmal kay Lola nang bigla siyang natigilan. Kinuha ni Lola ang isang magandang baril na may nakatanggal na safety lock bago itinutok iyon sa puso ni Rohan. Maaari mong subukang pilitin ang iyong sarili sa akin, Rohan.
Pero papatayin kita sa isang kakila-kilabot na kamatayan kung gagawin mo yun. Nagpakita ng matinding ekspresyon si Lola. Babae siya sa mga prinsipyo. Hindi niya kailanman hahayaang lumampas siya sa linya. Mabuti, mabuti. Tiningnan ni Rohan ang baril na nakatutok sa kanya bago siya tumayo na may ngiti. Tunay kang isang babaeng hinahangaan ko. Hindi ka lang maganda, may maganda ka ring personalidad. Ang pagsakop sa isang babae na tulad mo ay mas mahalaga kaysa sa pagsakop sa mundo. Hindi kita pipilitin dahil ayaw mo. Pero masasabi ko sa iyo ang isang bagay. Inihanda ko na ang lahat ng ebidensya. Ibibigay ko ito sa Golden Sands Police Station bukas. Kapag nangyari iyon, ang mga taong talagang mahalaga sa iyo ay magdurusa. Mananatili siyang nasa likod ng mga rehas sa buong buhay niya. Masaya ako. Marahil ay mamamalimos ka ng awa sa akin bukas. Tumawa ng malakas si Rohan bago hinawakan ang mukha ni Lola, pagkatapos ay naglakad papasok sa banyo habang tumatawa. Linisin niya ang mga mantsa ng kape mula sa kanyang katawan na may walang takot na tingin. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Lola bago umalis sa silid. Kung talagang sumama ang pamilya Hoffman sa pamilya John upang sugpuin ang pamilya Patel at ang Hermit family. Bilang taong nagsimula ng buong sitwasyon, hindi niya ito maipapaliwanag kay Saul Robbins at sa iba pa. Sa oras na iyon, sa loob ng silid ng pagtatanong ng Golden Sands Police Station. Tiningnan ni Harvey York ang amag na pagkain sa kanyang harapan bago pinukpok ang mesa. Magrereklamo ako. Kabanata 5380. Bam! Sinipa ang pinto. Pumasok si Capri John na nakakrus ang mga braso bago tiningnan si Harvey York. Mahal na Mr. York, ano ang gusto mong ireklamo? Tinuro ni Harvey ang pagkain sa kanyang harapan na may ngiti. Alam kong sospek ako, pero may karapatan naman akong gawin ang mga pangunahing gawain ng tao, di ba? Paano mo nagawang ay troto ako sa pagkain na nakalagay dito ng ilang araw? Hindi ka ba natatakot na mapahiya? Bukod dito, sino ang nakakaalam kung kaya mo bang manindigan kapag sinabi ko sa lahat na pinahirapan mo ako ng ganito? Kumain ka na lang, Harvey, malamig na sagot ni Capri. Kung ayaw mo, magugutom ka. Tungkol naman sa paggawa ng anumang bagay habang nasa labas ka, hindi mo dapat isipin iyon. Iniisip mo bang magkakaroon ka ng pagkakataong makalabas pagkatapos makapasok? Nagkibit-balikat lang si Harvey. Maaari akong lumabas anumang oras na gusto ko. Tama, ikaw ang kumakatawan sa Martial Arts Alliance ng bansang ito. Tumawa si Capri. Hindi ako makakagawa ng marami kung gagamitin mo ang iyong titulo bilang sagot. Wala akong magagawa kundi palayain ka. Okay, gagamitin mo ba ito? Bahagyang ngumiti si Capri. Bakit parang iyon ang gusto mo? Hayaan mong hulaan. Magagawa kong igarantiya ang aking pagkakakilanlan. Pero magiging katulad iyon ng pagpapahayag sa lahat na bunugbog ko si Kal-El Hoffman. Sa ganitong paraan, masisira ang aking reputasyon sa buong buhay ko. Natural na tatanggalin ng Martial Alliance ng bansang ito ang aking pagkakakilanlan noon. Kung wala iyon, hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy kapag nakikipag-usap sa akin. Ang Heaven Gate ay magiging sa iyo rin upang kontrolin. Lubos na makukuha ng pamilya John ang Golden Sands. Lahat ng ginawa ng pamilya Patel at ng Hermit family ay magiging walang kabuluhan. Tama ba ako? Tiningnan ng malalim ni Capri ang mga mata ni Harvey bago iwinagayway ang kanyang kamay. Ang dalawang inspektor sa likod niya ay pinatay ang mga kamera bago umalis na nakasara ang pinto. Pagkatapos, umupo si Capri sa tapat ni Harvey na nakakrus ang kanyang mga binti. Bilang inaasahan sa mismong si Representative York, sabi niya na bahagyang ngumiti. Hindi ko inaasahan na makikita mo ang sitwasyon ng malinaw. Talagang pinahihirapan mo ako, tumawa si Harvey. Kung ganoon kahirap para sa iyo, bakit hindi mo na lang ako palayain? Huminga si Capri, hindi ko magagawa iyon. Kahit na walang anumang ebidensya, hindi ko lang kayo mapapalaya. Pagkatapos ng lahat, ako ay mula sa pamilya John. Sinira mo ang maraming plano ng pamilya sa puntong ito. Magiging isang magandang bagay para sa akin kung gagawin ko iyon.
Nagpakita ng malalim na ngiti si Harvey. Tama, gumastos ng maraming pagsisikap ang mga John sa pagpapadala ng mga draft sa Walsing para lamang makamit ang autoridad sa bayan. Dahil ako ay isang malaking sagabal para sa inyo, natural na hindi ako madaling mapapalaya. Masama para sa inyong mga plano kung hindi ako mananatili dito ng ilang araw, di ba?